Amen. Thank you, Iris. Beautiful song this morning. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. Pink na pink po ang ating backdrop, ano? Love is in the air, they say. Kaya po napakagandang theme meron po tayo for the month of February. That is about women in the Bible. And I think marami po tayong matututunan sa special role ng mga kababaihan, hindi lamang po sa mata ng Diyos, hindi lamang po sa buhay ng ating church, kundi sa buhay po ng bawat isa sa atin. So this morning, allow me to read for you our text to be found in the book of Acts. Dorcas, gift of kindness. The book of Acts chapter 9, mula po sa talatang 36, ito po ang ating mababasa. There was a believer in Joppa named Tabitha, which is in Greek, Dorcas. She was always doing kind things for others and helping the poor. Now about this time, she became ill and died. Her body was washed for burial and laid in an upstairs room. But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda. So they sent 2 men to beg him, "Come, please, as soon as possible." So Peter returned with them, and as soon as he arrived, they took him in the upstairs room. The room was filled with widows who were weeping and showing him the coats and other clothes Dorcas had made for them. But Peter asked them all to leave the room. Then he knelt and prayed. Turning to the body, he said, "Get up, Tabitha." And she opened her eyes. When she saw Peter, she sat up. He gave her his hand and helped her up. Then he called in the widows and all of the believers and presented her to them alive. The news spread through the whole town, and many believed in the Lord. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa mga kababaihan sa Bible na iyo pong pinili, Ama, upang maging inspirasyon ng mga mananampalataya through the ages. Mga kababaihan, Panginoon, ang kanilang buhay ay halimbawa ng pananampalataya at paglilingkod at pagmamahal sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, hindi lamang para sa mga kababaihan naming narito at mga kababaihan na nakikinig sa amin online, kundi kaming lahat, Panginoon, ay ma-encourage, ma-inspire, ma-challenge sa buhay, Panginoon, ng mga kababaihan. And this morning we pray for the life of Dorcas to have a mighty influence in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay titingin sa ating paligid at makikita nyo po yung pong mga kapatid natin na mga happily married, you try to imagine, paano kaya ang buhay nila kung wala ang kanilang mga partner? Na-imagine nyo po ba ang buhay ng ating chairman nang wala si Mrs. Santos? Paano kaya yun? Ano? Paano kaya ang buhay nating chairman kung wala ang ating mga partner? How do you imagine si Mr. Santos, ang Pastor Armando Santos, nang wala si Mrs. Purita Santos? Na-imagine niyo po ba si Engineer Perry nang wala si Beth? Na-imagine niyo ba? Ano kaya ang buhay ni Perry kung wala si Beth? Alam niyo po, ang kauna-unahang kong kinasal dito po sa Marikina ay si Engineer Perry and Beth. First wedding I did here many years ago. Kaya po very special this couple to me. And hindi ko ma-imagine ang buhay mo, Perry, kung wala si Elizabeth, no? Paano kaya? Ma-imagine niyo ba ang buhay ni Brother Benji kung wala si Sterlet? Imagine it. Try to imagine. Paano kaya si Brother Benji nagsusurvive kung wala si Sterlet? Lalo na si Ka Junior, di ba Ka Junior, no? Paano kung wala sa buhay mo, Sister Dory? Paano na? Yeah. And on, I can go from row to row, place to place, and you try to imagine how is our lives gonna look like without the special people
in our lives. Paano kaya si Joey? Joey, kung wala si Amy sa buhay mo, paano na kaya? Kung wala si Isay sa buhay ni Brother Boy, paano kaya? Kung wala si Bernadette sa buhay ni Niles, imagine mo, Niles, paano buhay mo kung wala si Bernadette? Paano kaya si Ralph kung wala si Joyce? Ralph, isipin mo yan. Kung wala si Joyce. And on and on. I just want to take the moment to show to you how special are these women in our lives. Kaya nga po, ipanalangin natin ang atin pong mga kabataan. Taas nga po kami ng mga kabataan. Yan, ipanalangin nyo ang inyong mga future na kayo ay gabayan ng Panginoon sa mga special women of God. In fact, bago po natin i-discuss si Dorcas, Joyce, I just want to take a moment and read for you 1 Peter chapter 3, Joyce. 1 Peter chapter 3, beginning with verse 2. 1 Peter chapter 3, beginning with verse 2. Yan. Ito po'y tumutukoy sa mga babae, sa kanilang relasyon, sa kanilang mga asawa. Sa verse 2 sinasabi, when they see the purity and reverence of your lives. So mga kapatid, yan po ang nais na ma-manifest, maipakita ng Diyos sa buhay ng mga kababaihan, purity and reverence. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Sana po mga kabataang babae, mga kababaihan natin, yan ang ating maging goal sa ating mga buhay, na makita sa atin yung purity, na makita sa atin yung reverence in our lives. Marami po mga babae ngayon, makikita nyo sa TikTok. Di ba naman, mga TikTok, makikita nyo, naku, very wild ang kanilang mga lifestyle. Very wild ang kanilang mga expressions, ang kanilang mga words. Usong-uso na ngayon sa mga babae yung may mga tattoo. Ako, grabe ang mga tattoo nila all over. Now, the Bible is saying to all the ladies and the women, seek purity, seek reverence in our lives. Verse 3, ang inyong ganda. Yan, ang inyong ganda. Sabihin niyo po, ganda. Sino po sa inyo ang maganda? Taas ang kamay. Oh, naku, nagtaas si Solen eh. Maganda kaya ako, sabi ni Solen. Tama naman yung Solen. You're so beautiful. Ang inyong ganda ay huwag sa English. Your beauty should not come from outward adornment. Hindi naman po yun na nagpapaganda, yung mga mamahal na kadamit, alahas. Let your beauty should not come from outward adornment such as elaborate hairstyle. Yan, hairstyle. Napakamahal kaya ng hairstyle ng babae. They spend a fortune on the hairstyle. Sa amin pong school, may mga JS kami. Pag may JS, 5,000 yung hairdo. Can you imagine that? 5,000 magpa-hairdo. Kukulot-kulot na parang hairstyle. Huwag daw po ang kagandahan nyo ay nakadepende sa inyong elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelries. Yung mga kababaihang masyadong mahilig sa alahas. Yan. Wala naman pong masama sa alahas, pero hindi yon ang nagpapaganda sa kababaihan. O yung magagandang damit. Verse 4. Sa halip, yan. Rather, it should be your inner self. So yan daw po ang nagpapaganda sa isang babae. Yun ang nagpapa-attract, di ba? When you look, si Savior, nung nakita mo si Mia, ano ba naka-attract sa'yo? Ha? Yung bang buhok, yung bang alahas, o yung damit? Or Savior, ang nagpaganda ang nagpa-attract sa'yo kay Mia ay yung kanyang inner self. Ang bait naman nito. Diba? Very sweet, very caring, very loving. That inner self, the unfading beauty. Sabihin niyo po, unfading beauty.
Hindi po kasi tumatanda yung unfading beauty of the inner self. Birthday po ni Ate Hirang. Ate Hirang, ilang taon na kayo? 87. Oh. Si Ate Hirang po, hindi nawawala ang kanyang pagiging maganda. Inside and out. Tama po ba? Palakpakan niyo si Ate Hirang. 87. Happy birthday, Ate Hirang. Si Ate Hirang po ay beautiful outside, beautiful inside. Because Ate Hirang has that gentle and quiet spirit which is great worth in the eyes of God. Yun po daw nagpapaganda sa atin sa mata ng Diyos. Hindi yung magandang panglabas. Kung kayo po'y naghahanap ng magandang panglabas sa Bible, marami po akong po-point out sa inyo. Oh, women in the Bible, maganda panlabas. Number 1 na, si Delilah. Naku, napakaganda ng panlabas ni Delilah. Pero sinira ni Delilah ang buhay ni Samson. Isa pa hong magandang babae sa Biblia, mababasa nyo, si Queen Jezebel. Nako, Queen Jezebel, sinira niya ang buhay ni King Ahab. So it's not the outward beauty that matters, but the inside beauty, the unfading beauty, the quiet spirit, the inner self, that is great worth in the eyes of God. So yan po ang aking dalangin para po sa ating mga beautiful ladies here. Si Joyce, hindi ko alam si Joyce kung meron ng nakaschedule na date yan sa February 14. O si Riza. Yan, kung meron na schedule na yan date sa February 14. Hindi ko na alam si Patty kung meron nakaschedule. Si mga dalaga natin dito. Si Rhea. O yan, dalaga din yan, si Rhea. Sino pa? Yan, marami tayong dalaga dito. Si Blenny. Yan. The beautiful, gentle, quiet spirit. That's what God would like to see in us more. So in the case of Tabitha, balikan po natin si Tabitha, dito po natin makikita yung example ng binabanggit ni Peter. Now, in this research, we will see a few information about Tabitha. Pero alam niyo po si Tabitha, nire-research ko siya. Dito niyo lang siya makikita. Dito sa Acts chapter 9 verses 36 to 42. That is about 6 verses in the Bible. The whole life of Dorcas or Tabitha is contained in just 6 verses in the Bible. But it's a beautiful story that has beautiful, powerful impact in the life of believers in the book of Acts and in the centuries after. Para po bang si Jabez? Di po ba pinag-aralan natin yung the prayer of Jabez in the past? Naging theme pa po ng ating camp yan, si Jabez. Alam niyo ba na yung pong buhay ni Jabez is only written in the Bible in 2 verses. There were only 2 verses in the whole Bible talking about the life of Jabez. And yet, the impact of the life of Jabez was so powerful all throughout the Word of God. Kaya nga po dito, ito lang mababasa natin, ang kanyang pangalan ay Tabitha. Meron ba kayo isa pang tatanda ang pangalan ni Tabitha? In the New Testament, sa Gospel, nung pagalingin ni Jesus, yung anak ni Jairus. Jairus is a young ruler, rich ruler in the Bible. Meron siyang anak na may sakit na ang pangalan ay Tabitha. At yun po, nung na ni Jesus ay dead na rin siya. But Jesus raised her back to life. Binuhay na maguli ni Jesus yung anak ni Jairus, pangalan ay Tabitha. And in here, you see another story of the power of God in the life of Tabitha, sapagkat siya po ay, nung namatay, ay binuhay na maguli ng Panginoon sa pamamagitan ni Peter. At sinabi ni Peter sa kanya,
Tabitha, get up. But that's ahead of my story. So, Dorcas is another form of her name. Dorcas is Greek. Tabitha is Aramaic. Na ibig sabihin po ay gazelle or deer. Ayan. But more than the name, mga kapatid, ay yung kanyang character. Again, dito po sa Bible, mababasa po natin na ang kanyang description, very brief. Pero una pong bagay na makikita nyo, verse 36, there was a believer. Sa translation po ng King James, there was this disciple. So ito pong si Dorcas or si Tabitha is a disciple, is a believer. She's known as a disciple. She's known as a believer. Alam niyo po, malalim po kasi yung believer and disciple. Anybody can believe, but it takes devotion and consecration to be a disciple. Kasi po, disciple, talaga po ikaw disipulo, tagasunod, believer, mananampalataya. Ang magandang bagay po dito kay Tabitha o Dorcas, she was always doing kind things. Sabihin niyo po, always. Thank you. Alam niyo po yung always, yun po ay consistent. Always brushing your teeth. Always yun. Always taking a bath. Always yun. Yun. Always. Hindi po once in a while. Hindi po periodic. Hindi from time to time. It's always like you're always brushing your teeth. Always. So, ito pong si Dorcas, believer, disciple, dun siya kilala. Always doing kind things. Ni-research ko po ang buhay ni Dorcas. That is the most prominent sa lahat ng kanyang characteristics because kindness is her gift. Hindi po tayong lahat ay binigyan ng gift na magturo. Hindi tayong lahat ay binigyan ng gift na tumugtog o kumanta. Pero ito pong si Dorcas ay binigyan ng Panginoon ng gift of kindness. She was always doing kind things. So those of us, mga kapatid, na hindi particularly prominent ang ating mga kaloob. For some of us, it's because, nahihiya. Wala pa tayong confidence. Nagpapasalamat tayo kay Irish na sa binigay ng Panginoon sa kanya na confidence to stand up here and sing. She has a beautiful voice. That's a gift. That's a beautiful gift. And she has the courage and confidence to stand here together with mommy and just sing for God. That's also a gift. Some of you, you probably have the same gift, but you do not have yet that confidence and courage. Yung po ipagpe-pray natin. Natutuwa po tayo kay Randolph. Si Randolph, malaki po ang transformation ni Randolph. Kasi po yung si Randolph, alam nyo, nung nabubuhay si Ate Silang, yan pong batang yan ang laging alalay ni Ate Silang. Every time pupunta dito sa church, nakaalalay si Randolph. Hindi ko nga alam, Randolph, kung meron bang iniwanan sa yung last will and testament si Ate Silang, na lahat ng kanyang alahas sa'yo, lahat ng kanyang kayamanan sa'yo. Meron bang ganon? Grabe, ang devotion mo kay Ate Silang. But I have known you, just a little boy, na laging akay-akay si Ate Silang. And then all of a sudden, bigla kang lumaki ng ganyan. Transformation is amazing. Bigla kang lumaking ganyan, ang laki-laki mo na, ang taas-taas mo na. Hindi ko na imagine na bigla ka na lang, ang laki mo na. At nagbago itsura mo. Mas gwapo ka sa tatay mo. Definitely, malayong-malayo ang pagkakaiba. At hindi lang yung mas gwapo ka sa tatay mo, yung ability mo mag-play. That's beautiful too. And your devotion to it, minsan nandiyan ka din, nakikuting-ting ka dyan and everything. But the confidence that God gave you to use your talent
for God. Yun po ang aking prayer sa marami sa ating mga kabataan. I'm sure meron kayong gift. Pero wala pa kayong confidence to exercise and use your gift in front of others. Natutuwa nga ako sa mga Nangka Boys. Taas nga kami ng mga Nangka Boys. Mga Nangka Boys, palakpakan nyo nga po yung mga Nangka Boys. Diba? Ay, yung mga Nangka Boys They have the talent, they also have the confidence, praise the Lord. Pero yung mga kababaihan, parang konti pa yung mga kabataang babae na meron akong nakikitang confidence. Siguro, yan ang ipanalangin natin, that God give you that confidence to exercise your gifts and use your gifts for the benefit of the church. But those of you who might not have the gift of music, the gift of teaching, maybe your gift is just be like Dorcas, the gift of kindness. Nakaka-inspired po yung gift of kindness. Ako po bilang pastor, I've been a pastor now for more than 40 years. Can you imagine? Ako po ay nag-graduate ng high school. After high school, ako po ay dumiretso sa Bible College. Wala na po akong ibang ginawa kundi from high school, went to Bible College. Hindi po ako nag-aral ng ibang course. Hindi po ako nagtrabaho ng kahit anong trabaho. It's just high school all the way to Bible College. Straight. And a couple of years ago, kami po ay nag-celebrate ng 40 years reunion, Chairman. 40 years reunion. Can you imagine? And so from then on until now, 1984, 84, 94, 2004, 2024. So that's more than 40 years. And I owe so much of my ministry to the kindness of many women in my life. Especially sa church. No? Ang una ko pong assignment, no, ako po yung nasa Bible College, ay sa Panapaan sa Bacoor. Nasa Bible School po ako, pagka-weekend, doon po ako nagmi-ministry sa Bacoor, sa Cavite. And salamat po sa mga kababaihan ng aming church sa Bacoor na meron kaming kinakain sa church. Nakatira po kami sa pastoral house. Meron po nagdadala sa amin ng pagkain. Minsan po ini-invite nila kami sa bahay nila after church. Parang si Ate Silang, ini-invite kami sa bahay nila after church para po kami kumain. Kawawa naman po yung mga pastor na malayo sa pamilya and they survive on their own. And thank you for the kindness of women in the church that they take good care of these young pastors. Praise the Lord. Glory to God for their kindness. Hindi po nila pinababayaan yung mga manggagawa ng Panginoon. Alam naman nila ang sakripisyo at buhay ng mga manggagawa. So they show special kindness to the pastors. Isa ko pa pong pinapapasalamat. Then until now. Ang biyaya ng Diyos. Ito po, I believe with all my heart, it is the Lord God causing them to do that. It's the Lord God putting it in their hearts. Kasi I don't imagine why they would do it and do it for so many years without getting tired. They just do it consistently without getting tired. I don't understand, but it's the goodness of God. Alam niyo po si Mrs. Santos, nakilala ko siya 1994. Can you imagine 1994, 2004, 2014, 2024, 30 years, ma'am. 30 years. Can you imagine? 30 years. I have no more consistent supporter and kindness expressed to me than Mrs. Santos for 30 years. 30 years. Pagkakataas ng service, Pastor, love you po siya. 30 years! 30 years! Pagkaka po wala siya, o hindi ako nakapunta, iniipon niya. Pastor, yung nakaraan, wala ka.
30 years. Never miss a Sunday for 30 years. Ano tawag niyo doon? Goodness of God. Gift of kindness. Naaawa siya sa mga pastor. Siguro nung araw, naaawa sa akin na, si pastor parang hindi kumakain. Hindi tumataba. Or parang si pastor parang, tapos naaawa. Siguro, kindness. Kaya po ma'am, ako nagpapasalamat sa inyo. And I pray to God, God give you many more years. And alam ko marami kayong reward sa heaven. Isa pa pong full of kindness dito sa atin. Sa aming mga pastor, talaga namang hindi kami pinababayan. Si Sister Let. Salamat Sister Let sa aking bagong barong. Ngayon ko lang ito sinuot. Sabi ni Chairman, ang ganda daw na aking barong today. Pang communion. So lahat po ng mga ginagamit ko, pang communion, pang baptism, pang libing, kasama yung pang libing, pang kasal, gawa po yan ni Sister Let at ni Brother Ben. Kaya hindi ko, Brother Benji, ma-imagine ang buhay mo pag wala si Sister Let. Paano ka? You're a lost soul without Sister Let. And kindness. Hindi rin po sila nagbabago sa pagmamahal sa pastor. Si Sister Let po kasi apo ng pastor. And gano'n na lang kanyang pagmamahal sa mga manggagawa. In fact, Chairman, kayo nagdadrive ako, meron ako na-encounter na mga iglesia ni Cristo na mga ministro. Maliliit yung mga estudyante ba? Na ganito yung suot nila eh. Barong na mahaba. Ito mismo ang suot din ng mga ministro ng iglesia ni Cristo ng mga bata. Puro mga kasing edad siguro ni Randolph. Mga nakabarong. Mga very young. Ang prayer ko nga, Chairman, sana sa Good Neighbor Christian Fellowship, makapag-develop tayo ng mga kamukha ni mga Randolph na magsusuot ng barong and someday tatayo dito para mag-share ng Word of God. Bakit yung mga iglesia ni Cristo, may mga ganyan silang kabataan na nag-a-aspire to be a preacher, minister someday. Taas nga po ang kamay ng gusto maging pastor someday. Makita ko nga. Wala ako nakitang kamay man. Paano ba? So, yun ang ipapag-pray natin. Chairman, baka sakali si Miguel. Nako, gagawin si Miguel eh. O si Mateo. O baka naman yung anak ni Teya. Teo, sino kaya dyan? O baka yung anak ni Mia. Basta someday, somebody will be raised up by God. Ipagpe-pray natin yon. Nakadepende yon sa mga godly mothers. Si Mrs. Santos nga, pinashare lang naman niya na lagi ko nga pinagpe-pray si Aaron eh. Di ba naman pinagpe-pray mo si Aaron? The prayer of a godly mother. Lord God, sana itong anak kong si Aaron someday. Nag-preach na siya dito last time, di ba ma'am? Konti pa ma'am, konti pa. You can never, mga kapatid, set aside the prayer of a godly mother. So please pray for your children. Ito pong si Dorcas, ang kanyang gift is gift of kindness. How many times ko na pong naranasan sa inyong lahat, I'm all of you. Sister Alice, there was a time, in the past, pagkakapupunta ko dito, may inawasan, pastor, suman. Every time. Siguro namatay na yung gumagawa ng suman, kaya hindi na siya I mean, little things, suman. Little things. Sister Piling, Sister Ate Hirang, Sister Dory, Sister Cecil, all of you, I can mention your name one by one, and I can say to you the kindness in your heart. It's a gift. Not only to the pastors like us, but to each other. Sapagkat itong si Dorcas, she was always doing kind things for others. And helping the poor. Mga kapatid, that is a gift
That is a ministry. That is a calling. You may not be able to sing or play or teach or preach, but you can always show kindness to somebody. That is godly. That is beautiful. That is something that God shows His glory. So mga kapatid, just let it come out in our hearts. The kindness of God, because Dorcas always doing kind things for others and helping the poor. Hindi kailangang special study or seminar. It's just kindness. Nararamdaman po natin yung kindness. Kahit sino sa atin, yung mabigyan ka ng suman bago ka umuwi sa bahay, that is kindness. That is appreciated by the servants of God, appreciated by God. Kindness, helping the poor. 37, about this time, she became ill and died. Alam niyo po si Dorcas, from my study, ay may edad na rin po at possibly siya ay widow. Kasi wala pong nabanggit na husband, wala rin nabanggit na children, she's elderly. Ang lagi niyang kasama, mga widows. Alam niyo po sa Israel, kawawa yung mga widows kasi walang asawa, walang mga anak, walang nag-aaruga. So si Dorcas, yun ang kanyang focus. Siguro widow din siya at tinutulungan niya yung kanyang mga fellow widows in the church. Ang kagandahan lang po kay Dorcas, Sister Let, siya po ay magaling manahi. Yun ang kanya pong trade. Siguro po meron siyang patahian. Gumagawa siya ng mga coat, gumagawa siya ng mga balabal, gumagawa po siya ng mga damit. At yung mga damit na ginagawa niya, ipinapamigay niya sa mga widows. May special blessing yang si Dorcas sapagkat yan po, sabi niya dyan, the room was filled with widows who were weeping and showing him the coats and the clothes Dorcas had made for them. Kaya po bawat panahon na kayo po'y titingin dito, si Brother Benji, Sister Let, makikita niyo si Chairman na gwapong-gwapo sa kanyang damit at si Pastor, in your heart you say, kami ang may gawa niyan. Praise the Lord. Glory to God. Hindi gagandang lalaki ang mga pastor namin kung hindi doon sa damit. Praise the Lord. Glory to God. Di ba? Oh. Yun po ang gift ni Dorcas. Kayo po, ano inyong gift? Whatever it is, just a little bit of kindness. So, balikan ko po yung ating pong earlier verses. She became ill and she died. Mga kapatid, it's very clear in the Bible na kahit po tayo ay devoted to God, talaga pong dumadating po yung panahon na tayo nagkakasakit. It's part of our existence here in this life. Hindi po kawalan ng pananampalataya yung nagkasakit. Ay, si Ate Hirang nagkasakit, siguro walang pananampalataya. That's not true. Kahit po tayo ay super devoted to God, super faith in God, dumarating po yung panahon na tayo po ay nagkakasakit. So pag may sakit po si Kakosme, huwag mo sabihin, hindi na siguro ako love ni Lord, nagkasakit ako. Siguro malayo na ako kay Lord, nagkasakit ako. No, it's part of our human existence. Kaya nga po natin pinapatibay ang ating pananampalataya sa panahon na tayo may sakit. We will not be moved. We will continue to be strong because we know na itong katawang ito na nasisira, darating ang panahon ay mamamatay at papalitan ng katawang di nasisira at ng katawang hindi namamatay. It's just part of our life. Kaya we pray. Pagka nga po si Ka Junior, minsan nagkakaroon po ng mga atake sa simbahan, I just pray to God, God, continue to show your mercy to Ka Junior. Bigyan mo pa siya ng marami pang taon buhay, makasama ng kanyang pamilya. Bahagi po yun ng ating buhay. Hindi tayo dapat natitinag pag tayo may sakit. Hindi tayo dapat nawawala ng pananampalataya pag tayo may sakit. It's part of it.
Kaya po ako may special heart ako para po kay Ralph at kay Rhea because nakita ko yung lahat ng kanilang mga mahal sa buhay na kinuha ni Lord isa-isa. And it's not easy. Kinuha si Kaude, kinuha si Sister Ellie, kinuha si Ate Silang, kinuha si Sister Dichi Oreng. Isa-isa sila. Hindi dahil hindi sila mahal ni Lord, devoted yung pamilya. This family is so devoted to God. And yet, dumadating po yun because of old age. Huwag po tayo mawala ng pananampalataya pag tayo po'y nagkakasakit. Bahagi po yun ng ating buhay. You see, how many times nating pinagpe-presis Ka-Jesse, di ba? Talaga hanggang doon na lang ang pagkatawag ng Lord kay Ka-Jesse. Kay Rick, ni Sister Jojo. Kay Brother Amang, ni Sister Mercy. Kay Kapio, ni Sister Cecil. Amang din yung kay Ka-Baby, no? Amang din ang pangalan niya? Yun, Amang din. Para-pareho po sila ng pagkakawa. Si asawa ni Sister Mercy, nagbabike. Bigla na lang pong inatake. Yung asawa ni Sister Baby, nagbabike din. Kinuha na ni Lord. Si Kapio naman, nagbe-birthday. Kinuha ni Lord. Minsan ini-imagine ko, paano kaya ako kukuhanin ni Lord? I don't know, but I should be ready and prepared. Ako po, ang aking panalangin, Panginoon, hayaan mo naman po ako medyo mabuhay pa para kung kailangan ako ng church namin sa Good Neighbor, I'll be there. Pag sabi, Pastor, may kasal, I'm there. Pastor, pag may binyag, I'm there. Pastor, may libing tayo, I'm there. Kaya nga ako, nakipagkasundo na ako kay Chairman. Chairman, pag ako na una, ikaw magsaservice sa akin. Pag kayo na una, ako magsaservice sa inyo. Ang sabi, hindi, mauna ka na. Sabi, hindi, mauna ka na. Kaya baka nga mauna ako eh. Pero hindi yun dapat kinakatakutan. Hindi. Pinaghahandaan, yes. For me, to live is Christ and to die is gain. So, hindi mo kakatakutan, ihahanda mo sarili mo na hindi mo sasayangin ang pagkakataon na meron ka. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15, kaya nga, mga kapatid, magpakatibay kayo, huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon sapagkat alam nyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Hindi wasted. So, in this case, mga kapatid, si Dorcas nagkasakit at namatay. Believer, disciple. At sila'y nag-iiyakan, they were all crying. Kaya po, there's nothing wrong with crying. Nothing wrong with crying. Si Jesus Christ nga, di ba? Nung namatay si Lazarus, and Jesus wept. 2 words, Jesus wept. The shortest verse in the Bible, nung namatay si Lazarus, Jesus wept. John 11:35. It's okay to cry. Cry is love expressed in grief. And it's okay to cry. And these people, the widows, are crying kasi they lost Dorcas. But you know what? Nabalitaan nila na si Peter ay nandun lang sa Lida. Very short distance. So nagpatakbo sila. Sinundo nila si Peter. Please come. Immediately, as soon as possible. Thank you. Verse 39. So Peter returned with them. As soon as he arrived, they took him upstairs room, and there was filled with widows. Kasi mga kapatid, yun lang po isang bagay na makikita nyo sa mga nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. Punong-puno ng widows yung upper room. Imagine niyo kung kayo salbahe, pag namatay kayo, sino kaya pupunta? Di po ba? Isipin nyo, think for a moment. Kung ako'y mamamatay, sino kaya makikipaglibing? Kung ako'y mamamatay, sino kaya pupunta sa burol ko? Abe, kung ikay hindi mabait at marami kang kaaway, baka walang magpunta. Di ba, Sister Dory? Baka walang magpunta. Pero kapag ka po talaga kayo po ay nagpapakita ng kindness and goodness, you can see all the people who love you. They will show up
They will show up. Lahat ng mga natulungan nyo, they will show up. Lahat na nagmamahal sa inyo, they will show up because you are somebody special in their hearts, in their lives. Kaya nga po, habang buhay pa tayo, yung mga wala kayo dapat kaaway, wala kayo dapat mga sama ng loob, let it go, release it, and do kindness to all. Do kindness to all. Serve the Lord. Kaya nga po dito, nakita, punong-puno daw ng mga widows. Yung upper room, they're weeping and showing Peter the coats and other clothes Dorcas made for them. But Peter asked them all to leave the room. Then he knelt and prayed. So dito po nakita natin, kinilos ng Diyos si Peter para manalangin. Now, remember this mga kapatid. Kaya po tayo kapag may pangangailangan, huwag po tayo magdalawang loob, magpatawag ng mga manggagawa. Hindi nyo alam ang kalooban ng Panginoon. Di po ba, no? Ito, pinatawag nila si Pedro. Patay na si Dorcas. And yet, pinatawag nila si Pedro upang ipanalangin. I don't know kung anong inisip ni Pedro, pero never before na si Pedro ginamit ng Diyos para bumuhay ng patay. This is the first time. First time. There is nothing impossible with God. Amen? There is nothing impossible with God. Ito, patay na. Ang sabi dyan, Peter knelt and prayed. Kaya sabi ng Biblia, mabisa ang panalangin ng mga taong matuwid. Ako po, dalangin ko sa Diyos na ako'y makitaan niya ng pagiging matuwid para pag ako'y nagpe-pray, ay makita natin yung power of God. Hindi po para sa tao, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos na, God, in the name of Jesus, tulungan mo po na kapag kami nag-pray sa may sakit, makita namin ang inyong power. Kaya pagpe-pray niyo mga pastor, at wag po kayong mag-atubili na magpatawag ng manggagawa upang kayo ipanalangin because God can do the impossible. Dorcas is already dead, but God raised him from death. Hindi man po natin magawa siguro yung... ngayon po kasi pwede naman, di ba Sister Dory? Pastor, alis na si Michael. Mag-pray nga kayo, Pastor. Video call. Video call. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo nga yung tindahan ni Miriam. Pinag-pray ko kayo yung tindahan ni Miriam. Online. Online. Nung panahon po ng pandemic, everything is online. Huwag po kayo mag-atubili na maghingi ng panalangin. Sapagkat ito pong mga kapatiran dito, nang hingi ng panalangin kay Pedro, hindi man nila inaasahan kung ano mangyayari. And yet, they saw the power of God. Ang sabi po ng Panginoon dito, si Peter ay lumuhod at nanalangin. Hindi po si Pedro ang nagpapagaling. Lumuhod siya, nagpakababa siya, nanalangin sa Diyos. At ang Diyos ang nagbigay ng buhay pabalik kay Tabitha. Sabi niya, get up, Tabitha. And she opened her eyes, and she saw Peter, and she sat up. Next. He gave her his hands and helped her up. Then he called the widows and all the believers, and they presented her to them alive. Di ba no? Imagine nyo? Mga kapatiran, eto po na si Dorcas, binuhay ng Panginoon. I'm sure they all clap their hands. I'm sure they all shout, hallelujah, praise the Lord. I'm sure they all give glory to God. And not only that, verse 42, the news spread throughout the whole town and many believed in the Lord. Ako po naniniwala ako na ang Diyos natin ay patuloy na nagpapagaling. I believe that with all my heart. Naniniwala po ako na ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Yan po isang awit, ang aming Diyos ay Diyos ng himala. But that's not just a song, it's a reality in the Bible. Recently po, yung prominent sa aking mind, yung si Jam, ay lumapit sa akin, Pastor, pag-pray mo nga yung aking little boy, kasi may sakit ilang araw na siyang nilalagnat. Pag-pray mo nga, Pastor. So, pinag-pray ko po yung bata during the service. But, nung pong nasa gitnaan, nagsesermon ako, yung bata, gumaling ng bigla, nagtatatakbo na dyan. Ginugulo na yung gamit ni Raymond. Sabi ko, praise the Lord. That is an instant
answered prayer. And I'm sure marami po sa atin ang nakakaranas ng power of God. Yung mga himala ng Diyos. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa harap. You cry out to God. Huwag po kayong mag-atubiling mahigingi ng panalangin. You cry out to God because you don't know what the power of God can do. And people will hear the power of God and they will believe in the power of God in our lives. Alam niyo po, yung katiyakan na yan ay atin pong tinanggap nung si Kristo po ay namatay sa krus. By your stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng iyong latay, kami nagsigaling. Ito pong atin pong aalalahanin ngayong umaga ay katotohanan ng pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang latay sa krus, tayo ay nagsigaling. Ang pinapagaling ni Lord, hindi lang yung ating mga espiritu, yung ating mga kaluluwa, pati yung ating mga katawan ay pinapagaling ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang katawan na isinakripisyo niya alang-alang sa atin. When you see the Lord's Supper, when you see the cross, it's a promise. God is able to heal you. God is able to save you. God is able to make miracles for you because by the stripes of Jesus, we are healed. Kaya nga po sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Mga kapatid, pag tayo kukuha ng tinapay at inom ng saro, aalalahanin nyo, yan ang pag-ibig ng Diyos upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na hindi nagbabago magpakailanman.